sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pag-ibig, ang pinakadakilang bagay na pwede nating matamo sa buhay na ito. Subalit ang pag-ibig din ang pwedeng sumira sa ating pag-iisip kung hindi natin nakontrol ang pagmamahal natin sa isang tao. Ikaw, naranasan mo na bang bawasan ang iyong sarili upang mabuo ang iba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga avid listener ng programa ninyo. Ako nga pala si Nayeli, 34 years old at taga Sorsogon. Minsan na akong nagtrabaho sa Maynila pero ngayong nakapag-asawa na ako ng taga rito sa amin, ay napagdesisyonan ko na umuwi rito. Papadudot ang asawa kong si Nando, ang pangalawang pag-ibig ko. Nakilala ko siya noong 28 years old pa lamang ako. Nung unay wala na talaga akong plano mag-asawa. Dahil nga naranasan ko ng masaktan sa unang pag-ibig ko. Hindi yung sakit na basta lamang niloko kundi pisikal na sakit na sumugat sa aking pagkatao. At yon ay kagagawan ni Justin, ang aking unang kasintahan. Ikikwento ko muna sa inyo kung paano kami nagkakilala. Nagsimula yon noong nasa elementarya pa lamang kami. Binubuli ako noon ng mga kamag-aral ko sa grade 2 dahil napapangitan sila sa akin. Hindi naman kasi talaga ako magandang bata. Kayumanggi ang kulay ng aking balat samantalang mapuputi naman ng mga kaklase ko. Ewan ko ba pero pamantayan na talaga noon na kapag maputi ang balat mo maganda ka. Automatic na yon. Bukod doon ay lampa at may sapatpatin din ako na bata kaya naman ayaw nila akong kalaro. Sakitin din kasi ako noong kabataan ko at kulang sa sustansyang mga kinakain ko. Kaya naman naging mahina ako habang lumalaki. Marungis din ako dahil hindi ako inaayusan ng nanay ko. Sa dami ba naman naming magkakapatid, mauubusan talaga siya ng panahon na isa-isahin kaming alagaan. Habang lumalaki ako, natututuhan kong ikubli ang aking sarili sa ibang tao. Pakiramdam ko kasi ay mas ligtas ako kapag mag-isa ako. Inaral kong huwag umasa sa tulong ng ibang tao dahil kaya ko namang gawin ang isang trabaho sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Nahanap ko ang kapayapaan sa pag-iisa. Pero hindi naman ako palaging nakakaligtas sa pag-uusig ng ibang tao. At yun nga yung senaryo na napagtripan na naman ako ng mga kaklase ko na bulihin. May bukid nung malapit sa lugar namin nang bigla na lamang nila akong hablutin doon para pagsasabunatan. Pauwi na ako noon galing sa eskwelahan. Siyempre mag-isa lamang ako na naglalakad noon. Wala akong kasabay dahil nga sa wala namang gustong sumabay sa akin. Pero mas prefer ko naman ang pag-iisa lamang dahil nga sa mas mabilis akong makakauwi at tahimik ang buhay ko. So ayun na nga, bigla na lamang nila akong kinuyog, siguro ay nasa 3 kapwa ko babae rin ang mga yon. Iyak ako ng iyak at nagsasabi ako sa kanila na tigilan na nila ako. Pero tila bingi sila na walang naririnig na panambitan ko, Papa Dudut. Wala akong nagawa ng mga panahong yon.
kundi tanggapin ang pananakit nila. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para hindi makita kung gaano sila kasaya habang nananakit ng kapwa nila bata. Nagdasal din ako noon ng taimtim na sana'y mapagtanto nilang mali ang kanilang ginagawa at sana rin ay tumigil na sila sa mga pinaggagawa nila. Hanggang sa dinggin ng Panginoon ang aking hiling nang sabay-sabay naming marinig ang hindi pamilyar na boses ni Justin. "Uy, anong ginagawa niyo sa kanya?" Takang tanong niya na bakas ang galit. Napatras naman ang mga kapwa ko bata na nambubuli sa akin. "Wala ka dun," sabi ng isa na may mahabang buhok. "Bakit? Sino ka ba? Anong pakialam mo sa ginagawa namin sa kanya ah?" Saad naman ng isa na may maiksing buhok at mukhang leader ng grupo nilang tatlo. "Sinasaktan niyo siya no? Buti pa tigilan niyo na yan. Kundi mananagot kayo sa akin." Banta ni Justin sa mga ito na kapwa nagulat sa sagot sa kanila ng batang noon lamang nakita. Pero hindi pa rin nagpatinag ang mga nangaaway sa akin. Sa halip ay nagpatuloy pa sila sa pambubuli sa akin hanggang sa bigla na lang umeksena si Justin at isa-isa silang pinagtutulak sa palayan. Nasubsob sa putikan ang mga mukha nila at nagiyakan sila sa kahihiyan. Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noong matawa dahil sa itsura nila. Mistula silang kalabaw na nakalublob sa putikan. Naisip ko na bagay din pala sa kanila ang nasa ganong klase ng sitwasyon dahil masasama silang bata. "O di nakita nyo na yung hinahanap nyo?" Nakangising sabi ni Justin sa kanila na parang proud sa ginawa niya sa mga nambubuli sa akin. Pagkatapos ay tinignan ako ni Justin. Napatras pa nga ako noon kasi kahit papaano ay natakot pa rin naman ako sa ginawa niya sa mga nang-away sa akin. "Huwag kang matakot, hindi naman kita itutulak sa putikan katulad nila. Saka ikaw nga yung inaaway nila. Buti na lang at dumating ako bago ka pa nila masaktan ng husto." Saad niya dahilan para kumalma ang nagririgudong kong puso. Bago pa ako makapagsalita ay napukaw ang atensyon at tingin namin ni Justin sa mga nagtatakbuhang kaklase ko na nambubuli sa akin. Nakita namin silang umahon sa putikan kaya naman tawang-tawa kami. "Hayaan mo na sila. Hindi ka nila masasaktan pa," assurance ni Justin sa akin. Napangiti naman ako dahil sa unang pagkakataon ay may tao na nagparamdam sa akin na ligtas ako sa presensya niya. At yun nga ay walang iba kung hindi si Justin. "Ako nga pala si Justin. Ikaw anong pangalan mo?" Nagloading pa ako nang magpakilala siya. Parang umurong ang dila ko at hindi ako kaagad nakasagot sa mga katanungan niya. Ang sabi ko, "Anong pangalan mo?" Pag-uulit pa ni Justin. Nayeli? Matipid kong sagot. "Nayeli? Ang ganda naman. Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Saka sino nagpangalan sa'yo? Ang mga magulang mo ba?" "Sa akin kasi ang lolo ko." Pagbibida niya. Napaisip ako sa tanong niya sa akin kung sino ang nagpangalan sa akin. Hindi naman kasi mula sa mga magulang ko ang ngalan ko, kagaya ng kay Justin. Ang tiya ko naman ang nagpangalan sa akin. At ang ibig sabihin ng Nayeli ay I love you. Sabi ko pa. Nakita ko nagulat si Justin tapos ay napangiti sa aking tinuran. "Ang ganda naman pala ng kahulugan ng pangalan mo, Nayeli. Ibig sabihin parang sa tuwing tinatawag ka sa pangalan mo ay sinasabihan ka ng I love you." Aniya. Dahilan para biglang uminit ang pisngi ko. Ewan ko ba, pero iba ang dating kapag si Justin ang nagsasabi ng pangalan ko. Papa Dudut, simula ng araw na yon ay naging magkaibigan na kami ni Justin. Magkasabay na kaming pumasok sa eskwelahan at umuwi ng bahay. Mas malayo ng kaunti ang tinitirhan nila Justin kaya naman hinahatid muna niya ako sa amin bago siya umuwi. Doon kami nagkakilala ng husto. Nalaman ko na meron palang panaderyang pamilya niya na ginawa at pinamamahalaan ng lolo niya noon at pinamana nga raw sa tatay niya.
Kumbaga family business, kaya naman pag nakikita kami ni Justin ay palagi niya akong inaabutan ng masarap at mainit na tinapay. Yung bagong luto at fresh kong kainin. Nung una ay nahihiya pa nga ako, ngunit kinatagalan ay nasanay na lamang ako. Nalulungkot kasi si Justin kapag tumatanggi ako sa tinapay na bigay niya sa akin, kaya tinatanggap ko na lamang para wala ng problema. Fast forward. Masasabi ko na sanggang dikit kami ni Justin hanggang sa tumungtong kami ng high school. Sa katunayan, naging crush ko na nga siya. Matagal na yon at nung una ay sinubukan ko namang pigilan dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni Justin. Kasi bigo akong pigilan ng puso ko. Kaya naman sa huli nagawa kong aminin kay Justin ang nararamdaman ko. Justin, may sasabihin sana ako sa iyo. Panimula ko. Pinagpapawisan pa nga ang kamay ko nito sa kaba. Ganon kasi ako Pawisin, lalo na at tumataas at umarangkada ang aking emosyon. Uy, ano yun? Takang tanong ni Justin. Ibubuka ko na sana ang bibig ko para magsalita nang pangunahan ako ng kaba. Nagdalawang isip tuloy ako at nagsisisi na sana'y hindi na lamang ako umusa pa. Pero sige na lang since ando na ako sa pagkakataon. Naisip ko na sumugal na lamang at tanggapin anuman ang magiging resulta. Kaysa naman magsisi ako habang buhay at mapaisip na sana'y ginawa ko na lamang noong may pagkakataon pa ako. Pero bago mo sabihin yan, may sasabihin din ako sa iyo. Sabi ni Justin sabay ngisi. Napatas naman ang aking kilay at napaisip kung ano ang sasabihin niya. Sige, mauna ka na, sabi ko. Mas naintriga na kasi ako sa sasabihin niya sa akin, Papa Dudut. At tulad niya ng sinabi ko ay nagpatiuna na si Justin na sabihin ang sasabihin niya. May babae na ako nagugustuhan na Yeli. Si Vivian. Yung taga-kabilang classroom. Grabe, sobrang gusto ko na talaga siya. Pero hindi ko alam kung paano siya popormahan Saad niya dahilan para sampalin ako ng realidad ng ubod ng sakit. May iba na palang gustong babae ang taong gusto ko. At hindi ako yon, kaya parang kinurot ng pinong-pino ang puso ko. Ha? Anong paano ikaw pa ba? Magaling kang manamit at magsalita. Sigurado ako na madali mo lang makukuha ang loob ni Vivian. Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Tanong ko kay Justin. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili para hindi niya mahalata na tensyonado na ako ng mga panahong yon. Talaga lang ha? Baka naman sinasabi mo lang yan sa akin kasi magkaibigan tayo. Sabi niya. Natawa ako sa tinuran niyang yon. Hindi At saka dapat mas maniwala ka nga sa akin dahil magkaibigan tayo Sino pa bang magsasabi noon? Ibang tao? Sabi ko dahilan para mapatango siya bilang pagsangayon. Magsasalita pa sana si Justin nang bigla niyang maalala na may sasabihin pala ako sa kanya. Ano nga pala yung sasabihin mo, Nayeli? Tanong niya. Napakagat ako ng pang-ibabang labi dahil muli ko naalala na plano ko palang magtapat ng damdamin sa kanya. Subalit baka senyalis mula sa kalawakan na hindi ko dapat ituloy ang pagtatapat ko dahil wala rin namang patutunguhan. Wala na, kalimutan ko na, kaya hayaan mo na lang pagpapalusot ko. Umasa ako na tatanggapin ni Justin ang pangangatwirang kong yon sa kanya. Sigurado ka? Baka mahalaga yun Sige na, sabihin mo na, Nayeli. Sorry kasi sumingit ako sa usapan natin kanina. Excited lang naman akong ibalita sa iyo na may babae na ako nagugustuhan. Sabi niya. Ngumiti naman ako upang itago ang sakit na aking nararamdaman. Wala nga. Saka na lang pag naalala ko na, pero pag hindi naman kasi mahalaga mabilis ko lang din nakakalimutan. Wika ko. Hindi na ako pinilit magsalita pa ni Justin. Sa halip ay tinanggap na lamang niya ang aking tinuran. Pagkatapos ay mabilis kong iniba ang usapan at natuon na nga kay Vivian ang babaeng nagugustuhan niya.
Sa uli binigyan ko pa ng payo si Justin kung paano niya makukuha ang loob ng babaeng gusto niya at kung paano siya mapapalapit dito. Nagpasalamat sa akin si Justin dahil sa pagsuporta at pagpapayo ko sa kanya. Papa Dudut, kahit masakit sa kalooban ko ay hindi ko na nga sinabi kay Justin ang nararamdaman ko. Sinarili ko na lamang yon habang nagmo-move on. Pero noong una ay aaminin ko na naaawa ko sa aking sarili. At question ko ang aking pagkatao. Nasabi ko nga sa sarili ko na sino lang ba ako para magustuhan ang katulad ni Justin. Hindi ba? Nadagdagan lamang ng awa yon. Makaraan ang 2 buwan nang ibalita sa akin ni Justin na sila na ni Vivian. Natuwa naman ako para sa matalik kong kaibigan dahil kita ko ang reaksyon ng mga mata at mukha niya. Papadudot dahil nga meron na siyang kasintahan na bawasan ng mga oras na magkasama kami ni Justin dahil nga abala na siya kay Vivian. Narespeto ko naman yon bilang kaibigan. Ako na ang kusang umiwas dahil ayaw ko namang mahati ang oras ni Justin sa akin at sa kanyang nobya. Muli bumalik ako sa pag-iisa at aaminin ko na labis ko yon na kinalungkot. Sanay naman ako na mag-isa pero iba pala kapag nasanay ka na may kasama. Papadudot magkaibigan pa rin naman kami ni Justin pero hindi na yung kasing lalim ng pagkakaibigan namin noon. Naging abala na kasi siya sa buhay niya at sa kasintahan niya. Naging busy na rin ako sa sarili kong buhay lalo na noong nagtapos na kami ng high school. Pero isang araw ay bigla na lamang ibinalita sa akin ni Justin. Nahiwalay na raw sila ni Vivian. Gulat na gulat ako at nagtaka sabay tanong kung bakit at anong nangyari. Tapos ay sinabi lamang ni Justin na ginamit lang pala siya ni Vivian, pinaasa at niloko. May iba pala itong gusto. Yung isa nitong kamag-aral na si Jeric na ngayon ay kasintahan na niya. Kahit na gusto kong magdiwang ng mga panahong yon dahil nga hiwalay na si Justin at Vivian ay hindi naman ako ganong kasamang tao. Lalo na at kitang kita ko kung paano nasaktan ang matalik kong kaibigan. Kaya nga dinamayan ko si Justin para makausad lalo na ng mga panahon na nilulong niya ang sarili sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Nagulat nga ako sapagkat natutong magbisyo si Justin, bagay na hindi naman niya ginawa noon. Papadudot isang araw na lasing siya ay napagkamalan niya akong si Vivian kaya agad niya akong hinalikan. Nagulat ako sa ginawa ni Justin kaya natulak ko siya. Pero inulit-ulit niya ang paghalik sa akin at aaminin kong nasarapan naman ako. Kaya nagpaubaya na ako. Oo, alam kong malaking kagagahan ang ginawa ko dahil sinamantala ko ang kahinaan niya. Ngunit tao lamang ako na meron ding pangangailangan. Wala namang nangyari sa amin ni Justin dahil agad din siyang natauhan makalipas ang ilang sandali ng aming halikan. Nung napagtanto niya na hindi ako si Vivian, agad niya akong tinulak na para bang nandidiri siya sa akin. Lalo akong nasaktan, Papadudot, dahil sa reaksyon ni Justin. Tapos ay umalis na lamang siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Nalungkot ako, pero alam ko na ganoon talaga ang posibleng kahantungan noon. Nang mga sumunod na araw ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Justin. Naging busy na ulit kami sa kanya-kanya naming buhay pero merong nangyari na hindi ko po inaasahan. Nagtapat sa akin si Justin na nagugustuhan na niya ako kaya naman hindi ako makapaniwala doon, Papadudot. Nung unay napatanong ako sa kanya kung paano yun nangyari. Samantalang hindi pa nga siya nakakausad kay Vivian. Hindi naman nagsalita si Justin ng mga panahong yon. Sa halip ay hinalikan na lamang niya ako. Papadudot dahil muli ay nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Kaya hinalikan ko rin pabalik si Justin. Pumayag din akong may mangyari sa amin, sa isipan ko ay matalik namang kaming magkaibigan. Kaya alam ko na poprotektahan niya ako. Pagkatapos noon ay opisyal kaming naging magkasintahan. Hindi na nanligaw sa akin si Justin. Tinanong na lamang niya kung gusto ko raw ba siyang maging nobyo kaya umuo na lamang ako. Papadudot masasabi ko na naging masaya naman ang unang 2 buwan ng relasyon namin. Hanggang sa nalaman ko ang totoo. Hindi niya pala talaga ako mahal dahil ginamit lamang niya ako para maging panakipbutas. Pero dahil nga sa hulog na ako noon kay Justin ay nagmakaawa ako
sa kanya na huwag niya akong iwanan. Sinabi ko rin sa kanya na gagawin ko ang lahat maging maayos lamang muli kami. At yun nga ang nangyari. Hindi nakipagkala sa akin si Justin pero araw-araw naman niyang pinaparamdam sa akin na hindi niya ako mahal. May punto na nagsama na kami sa isang bubong, Papa Dudut. Oo, pumayag ako dahil mahal na mahal ko siya. Pero hindi naging mabuting kapareha si Justin dahil sa tuwing nalalasing siya ay sinasaktan niya ako. Walang paglugaran ng pananakit niya sa akin. Dahilan para magtanim ako ng galit at sama ng loob sa kanya. Kahit na matalik ko siyang kaibigan at nagustuhan ay hindi naman yon sapat na dahilan para hayaan kong pagbuhatan niya ako ng kamay. Kaya nga noong nakapag-isip-isip na ako ay naisipan kong kumawala na sa kanya, Papa Dudut. Tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Justin pero alam ko na hindi ako makakausad hanggat nasa isang lugar lamang kami na naninirahan. Kaya nga naisipan kong sumugal sa malayo at doon naman ako nagkaroon ng oportunidad na magtrabaho sa Maynila. Matagal-tagal din akong namalagi sa Maynila at nagtrabaho. Wala na akong planong mag-asawa ng mga panahong yon sa takot na maulit muli ang mga naranasan ko sa kamay ni Justin. Pero dumating sa buhay ko si Nando at pinaramdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga. Naging maingat siya sa pakikitungo sa akin lalo na huwag mabuksan ng sugat ng kahapon sa aking puso. Ayaw ko naman na sanang palawigin pa ang relasyon namin ni Nando pero sa huli ay nagustuhan ko rin naman. Hindi kasi mahirap mahalin si Nando kaya nahulog ako sa kanya. Pumayag akong ligawan niya at hindi nagtagal ay opisyal na kaming naging magkasintahan. Kababayan ko pa si Nando kaya naman masaya ako na nakilala ko siya. Noong nagpakasal kami ay napagdesisyon na naming bumalik sa probinsya upang doon buuin ang pamilya na pinaplano namin. Kaso pag-uwi ko ay isang malungkot na balita ang bumungad sa akin. At yun ay nung matapos kong malaman na sumakabilang buhay si Justin matapos magpatiwakal. Kinain daw kasi ito ng labis na depresyon at tuluyang nasiraan ng ulo. Papadudot malungkot ang nangyari. Aaminin ko na kahit papaano ay pinagluksaan ko pa rin ang pagkawala ni Justin. Naging matalik ko rin naman siyang kaibigan at naging mahalaga siya sa akin. Pero sa huli panatag naman ang puso ko dahil tuluyan na akong nakawala sa pagkakakulong ko sa pag-ibig ko sa kanya. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang sulat ko na ibinahagi ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin. God bless and more power sa inyo at sana'y manatili po ang inyong programa. Lubos na gumagalang, Nayeli. Hindi kasalanan ang magmahal, ngunit minsan ay nakakagawa tayo ng kapusukan. Kaya nagagawa nating ibaba ang ating sarili, manatili lamang ang pag-ibig na ito para sa atin ng isang tao. Kaya nga sa susunod ay matuto tayong muli rito at huwag nating ibigay ng buong buo ang pagmamahal natin kung hindi naman ito kayang suklian. Tayo lang din kasi ang mahihirapan. Huwag tayong maging mapagtiis kung tayo ang agrabyado. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po